Magandang umaga, magtatanghali na. Pero ang ating pag-usapan po sa ngayon ay mga bago patungkol sa flood control projects. This time, ang pag-usapan po natin ay yung bagong speaker na si Boji D. Faustino D. III. Yan po pag-usapan natin sa ngayon. Siya ay nahalal na muna na speaker ng House of Representatives sa taong ito, kapalit ng pinsang buo ni Bongbong Marcos na si Ferdinand Martin Gomez Romualdez. At ito naman ay bunsod ng panawagan, matinding panawagan na nanggaling sa mamamayan, sa sigaw ng bayan na tigilan na ang korupsyon sa flood control projects. Hindi natin may kaila na yung mga flood control projects na ito na tinutukoy na maalamat kung nakawan ang pag-usapan ay nangyari po, nagsimula ng 2022 hanggang 2025 na kung saan si BBM na ang Pangulo at nang pumasok siya na maging Pangulo noong June 30, 2022 ay sinabay na rin na ang kanyang speaker ng kanyang House of Representatives ay walang iba kundi ang kanyang pinsang buo na si Martin Romualdez. So dahil po dyan ay nabuo nila yung maraming proyekto sa pag-iisip, pag-akda ni Romualdez Martin, kasama po yung kanyang tauhan na si Elizalde na dating Duterte, dating Gloria, dating Noynoy, na ngayon si Bongbong na rin siya. Pero through all the years, sumikat ang SunWest Corporation na pag-aari ni Elizalde. At ang ginawa niya ay naging congressman siya ng Ako Bukol Party List. Naging congressman siya ay ginawa siyang Appropriations Committee Chairman ni Romualdez. At dahil Appropriations Committee Chairman, ang trabaho po niyan ay siya yung mag-isip kung ano mga gagastusin na dapat ilagay sa ating batas na para bibigyan ng pundo ng ating bayan. Ang tawag diyan ay national budget. Ang tawag naman diyan ay sa legal na pangalan ay General Appropriations Act. Kung ano ang nakalagay sa General Appropriations Act na pagkagagastusan ay yun lamang po ang pwedeng punduhan ng gobyerno. So dito na ngayon namuo ang relasyon ni Saldico at saka ni Romualdez. Tandaan mo dati no, sa panahon ni Duterte, si Saldico ay parang private entity. 2019, naging private entity lang siya. Kasi nakakuha pa siya ng kontrata sa Pharmally, 2 billion, sa pag-supply ng PPE, yung protective equipment ng mga health workers laban dun sa COVID noon. At sa panahon din ni Duterte ay kumuha siya ng 2 billion na kontrata sa laptop, na ang laptop na sinupply niya ay sinasabi na dispalinghado. So ngayon, nang naging congressman na si Ako Bukol Party List, ay ang dating humahawak pala niya ng Ako Bukol Party List ay kanyang kapatid na si Christopher Quito-Co at yung kanilang mga kakampiring iba na kanilang utusan lang. Kasama diyan sa utusan niya ay si Attorney Jill Bungalon. So, yan ang mga utusan nila. Tapos siya na ba ngayon, nung maging congressman, binitawan niya kunwari nagda-divest. Pero siya pa rin ang totoong may-ari. So, gamit niyan ang kanyang karanasan bilang kontraktor. Siya na ngayon ang magsasabi kung ano-anong klaseng proyekto na pagkakitaan ang pupunduhan ng Kongreso. Ang kanyang ginawa, dapat ay susundin nila kung ano ang panukala ng presidente sa kung ano mga budget na kailanganin, ano mga pagkakagastusan,
ano yung mga proyekto kung pag-usapan ay infrastruktura. So, ibig sabihin po, si Pangulong BBM ay meron na siyang sariling panukala kung ano ang mga proyekto na pagkagastusan. At sinabi niya, hanggang dito lamang ang pera natin. Anong ginawa ni Saldico? Expert siya. Ang ginawa niya, isinantabi niya yung mga proyekto na binuo ng Office of the President sa pamamagitan ng Department of Budget and Management, na kung saan ang DBM ang nagsasala ng mga gustong pagkagastusan ng lahat ng ahensya ng gobyerno. Ang proseso kasi nagsisimula sa lahat ng ahensya ng gobyerno kasama ang DPWH ay magbibigay ng pagkagastusan doon sa Department of Budget and Management. At sasalain na DBM Secretary Amina Pangandaman na ibibigay naman kay Bongbong Marcos kung ano ang papayagan na gagastusan. Nung binigay na sa Kongreso, hinalukay ito ni Elizalde at nilagay yung mga mga flood control projects nila. Kumbaga, lagay sila ng lagay, walang plano, walang engineering plans, basta kay kung ano ang disenyo ng naunang ginawa na flood control, ay yun na rin kinopya-kopya lang. So, saan ka makakita ngayon ng mga pinunduhang budget na hindi natin alam kung tama ba, kung may plano ba o wala, magkano paggastusin, saan gastusin. Dito ko lang makakakita na ang lahat ng flood control projects ay grupo-grupuhin mo, pare-pareho ang presyo. Wala ka naman makitang program of works na ang talagang angkin sa dapat ganong proyekto. Halimbawa, pag-usapan natin ng Isabela sa Itiague, sakop ng distrito ni Buji D. May isang sa mga ilog doon, mga 3 ilog doon malalaki. Kung ano ang flood control project disenyo dyan, dapat hindi magpareho sa flood control project doon sa Davao City. Pero bakit pare-pareho? Yan ngayon. Dito pumasok ng matindi si Elizalde. Pinagsasaksak niya, umabot ng mga 250 plus, 300 billion ang isa. So, in fairness naman kay Saldico, ang ginawa niyang budget na sinalaksak niya ay yung 2023. Kasi yung 2022 ay ginawa yan ng mga congressmen sa panahon ni Duterte. So, doon niya na ngayon pinasok ang minimum 250, umabot po sa 1 trillion mula 2023, 24, 25. 1 trillion mahigit ang na-budget nila sa flood control project. So, yan po ang nangyari at ang lahat dinistribute niya, inikot niya sa lahat ng mga congressmen sa buong Pilipinas para naman susuporta sila sa pagiging speaker ni Martin Romualdez. Maliban pa dyan, pinasok niya rin yung AKAP at saka AX para naman may panghawakan ng lahat ng congressman sa buong Pilipinas na ipamimigay sa mga botante. At siyempre naman, ang lahat naman na congressman na nakatanggap mula sa kay speaker ng mga ganong budget ay ang loyalty nila kay Speaker Romualdez. So, ngayon, anong diskarte naman ni speaker para maibigay sa kanyang mga kasamang congressmen? Kasama na si Buji din noon, na ultimong congressman lang. Ang diskarte naman ni Romualdez ay sinisikreto niya ang DPWH kung paano na dapat sundin ang salita ng mga congressman sa bawat distrito. Kung sino ang kontraktor gusto nila, dapat sundin. At kung sino ang magkano, dapat sundin. Paano ang bidding, sundin. At saka, paano ang hatian, sundin. At kailangan hindi mawawalan ang mga bawat congressman. Siyempre, pag sinabi niya kayo hindi mawalan, kaparti nun ay ibibigay kay speaker. Ang susi dito na kung bakit unang-una naging unang oportunista ang mga congressmen ay sapagkat pumayag ang DPWH Secretary na bigyan ng mando, bigyan ng authority, sikreto lang, hindi yung nakasulat. Na ang mga congressmen na sila yung boses nila susundin kung ano patakbuhin sa bawat kontrata.
Yan ang unang pagkakamali kung bakit nagkaroon tayo ng tinatawag na mga ghost projects, mga substandard projects. Kasi naman, ang congressman na binigyan ni Secretary Bunuan ng mando, takot na ngayon ang district engineers o district engineering office na mga engineers. Takot na kayo ng mga project engineer ultimo na siya mag-check kung natapos na ba ang proyekto o hindi. Takot na rin ang mga construction quality engineers na pipirma na lang na sabihin na tapos ng proyekto na kahit hindi. So, lahat sila, pati yung assistant district engineer, takot din. So, pipirma na lang siya. Pati yung district engineer, takot din yan. Kasi papatanggalin sila, ipatanggal sila sa trabaho kung uutos ang congressman. Yan ang unang simula ng plataforma kung bakit nagka-windang-windang ang lahat. So dahil feeling ng mga congressmen at mga senador din, kasi may proyekto din sila, ay sila yung nasusunod. Kumbaga, sila yung sinunod kung anong patakboy sa kontrata. So, marami na ngayon nag-abuso. Nakaw dito, nakaw roon. Hanggat sa dumating ang punto, sasabihin ng kontraktor, Congressman, kulang na po ang pera, hindi na natin may patayo yan. Agawan mo ng paraan. Ganun po yun. Si kay kontraktor naman, sasabihin naman kay district engineer, paano to gagawin natin? Ganito gagawin ko, ganito gagawin ko. Yung district engineer naman, sa mga engineer, hindi makatanggi. Bakit? Kasi binibigyan din sila ng kanilang parte. Yan yung web of corruption sa mga projects. Nagsimula sa congressman. Nagsimula sa speaker. Kasi kung hindi babakapan ng speaker, ang mga congressmen ay parang tae ang tingin sa kanila ng mga DPWH engineers at saka secretary. Sapagkat sinusunod ng DPWH engineers at district engineer ang congressmen, nagkaroon ng corruption. Yan ang number one problem na hindi mabigyan ng solusyon. At bakit naman? Ang tanong ko, bakit kung sino maupo na sekretary ng DPWH ay laging sumusunod sa kagustuhan ng mga congressmen? Alam mo ba kung bakit? Ito po ang dahilan. Imbes na nagsisilbi na tinatawag na checks and balances o pang-counter, itong Commission on Appointments na binubuo ng representante mula sa Senado at representante mula sa House of Representatives, ang ginagawa nitong mga representante, sinisikreto, kagaya kay pakiwari ko lang hindi naman dito totoo, pero pakiwari ko lang kay Joel Villanueva. Tinabagan, tinetext si Bunuan. Kailangan ipasok ko dyan yung mga project ko. So ngayon, hindi nila iko-kumpirma yung appointment ni Bunuan kung hindi papayag ang mga sekretary. Yan ang pinakapangalawang source ng corruption dyan. So dito ngayon, takbo tayo ngayon. Tinanggal si Romualdez kasi bistado na nga. Si Ako Bicol Party List Congressman Saldico, hanggang ngayon hindi pa makauwi. Duda ko hindi na babalik yun. Kasi kakatayin talaga siya pag dumating siya dito. Sino bang kakatay sa kanya? Pati mga kasabahan niya kasi nabisto Kung hindi lang sana nabisto, hindi siya titigukin nila ni Romualdez sa mga iba kasi nabisto sila lahat. Actually, yung numero 1 nagpabisto sa kanila, yung 3 sunod-sunod na bagyo. Yung bagyong Krising, bagyong Dante Marcolita, at bagyo Emong. Sunod-sunod ang tubig, ang laki, ang daming tubig, mas mahigit pa sa undoy yung bit-bit na tubig. Kaya natuklap ang lahat ng mga substandard na project at pati yung mga proyekto na hindi pa na ginawa ay na-discover din. Kung hindi nagkaroon ng bagyo, lusot yun. Ganun lang po yun. So ngayon, ito na ngayon, natanggal si Romualdez. Ang pinagpalit naman ni Bongbong ay yung kakampi niya ever since the world of politics began for Marcos Sr., ay kakampi na nila yung mga D sa Isabela. Nagsimula yan kay Faustino D. Sr.
Hanggang ngayon kay Faustino D, si Buji D III. So, ibig sabihin, salinlahi na lang yung kanilang pagiging kapagkaibigan. Noong panahon na sinipa si Marcos Sr., ang ginawa naman ng mga D sa Isabela, nakipagkaibigan sa Cory Aquino. At naitawid nila yung kanilang survival of politics. At naitawid din nila sa panahon nung pumalit si Ramos. At naitawid din nila sa panahon nung pumalit si Erap Estrada. At naitawid din nila sa panahon na si Gloria Arroyo naman ang presidente. At naitawid din nila kahit na si Noynoy Aquino na presidente. So ang karera nila naitawid nila. Ngayon kahit yung kay Duterte, sumunod, PDP laban naman ang partido nila lahat. Ibig sabihin, kung ano ang partido ng presidente, yan din ang partido ng mga D. Pero behind that, kahit na ibang partido, ang sikretong pakipagkaibigan sa mga Marcos nandyan, nananaytay sa dugo ng mga salinlahi. Kaya, nung nagkaroon ng problema si BBM, hindi niya na kayang ipapanatilihin si Martin Romualdez, naghanap sila kung sino ipapalit. At ito yung pinalit, si Buji D. Faustino D. III. Na kung tawagin ni Chavit Singson ay the same dog with different color. Parihong aso lang, kasing bangis na aso ni Martin Romualdez. Yun ang sabi. So ngayon, ito naman, nang pumalit na si Faustino D., ang tanong nang yun, siya ba ay may bahid na korupsyon kung ang pag-usapan ay flood control? Nakita ko sa aking research, bagong congressman lang siya, bumalik lang siya. Dati nagiging mayor siya sa bayan na yun. Ngayon, pumalit siya sa pwesto ng kanyang anak na si Ino D. Ang anak naman niya ang naging mayor. So, ibig sabihin, ang mga flood control project na pinag-uusapan natin ay nagsimula nung sa 2022 hanggang 2025 ay si Ino D ang congressman na anak naman ni Faustino D. III. So, ganun pa man, nangyari, paborito rin, kung ano paborito ni Ino D na anak ni Buji, ay paborito na rin ni Buji. So, lumalabas, ang isa sa mga paboritong kontraktor ng mga pamilya D ay si Engineer Ernie G. Bagaw. Sino yun siya? Si Engineer Ernie G. Bagaw ay kasapi ng Philippine Contractors Accreditation Board na siyang nagbibigay ng lisensya sa mga kontraktor. Kung AA ka ba, AAA, kung B ka ba, category A, kung quadruple A ka, sila ang nagbibigay. At bakit naman sila? In-appoint siya ng September 2023. Nung pag-appoint sa kanya, mini-maintain niya pa rin ang kanyang construction firm na EGB Construction. At para hindi halata, yung EGB Construction ay nakipag-partner sa kontraktor na ang pangalan ay Maria Ma.A. Tesoro Construction. Yan ang ginawa niya. At mind you, yung construction firm na yan, sa panahon ni Ino D na siya ang congressman, nakakuha ng kontrata na kabuuan ay 765,648,847. Ang proyekto nila sa San Isidro, Isabela ay may halaga na 96,500,000. Bakit ganun halaga? Ibig sabihin walang kalabang bidder. Ibig sabihin, niligawan ang bidder ng iba at binigyan na lang royalty, huwag na kayo sumali. At natapos kuno yung proyekto sa November 25, 2022. Ang pangalawa, sa Kawayan City naman, ang contractor doon ay ganoon din, si Maria Tesoro Construction / EGB Construction. Ganoon din. Ang proyekto, 96,498,540. Binawasan lang ng 2,000 o 1,500.
Para naman, pero pareho din yan, 96,500. So, ang pangatlong proyekto ay flood control project pa rin na 96,500 na natapos suno sa pareho din sa 2023. Sunod, ang construction ng Karabatan sa Chia, Kawayan flood control project ay 96,500,000. Yun ang mga proyekto na nakuha ni EGB. Pinapalabas na joint venture sila ng Tesoro Construction. Sa Itiague naman, Isabela, ay nakakuha naman ng kontrata din ang Tesoro at EGB ng kontrata 96,497,912. Binawasan lang ng 2,000 para hindi halata. Pero ang buong kontrata, 96,500. Tapos sa IPIL naman, sa Itiague rin, flood control project, 96,494,743 pesos and 4 centavos. O, ganoon din. Kuno-kunwari lang. Natapos na kuno ito noong 2023. Tapos, sa Itiague pa rin, construction na Villa Victoria Flood Control Project. 96,500 flat. Sunod, sa construction naman ng Cagayan River Flood Control Project sa Damang West ay 45,080,000. Sarado walang butal. Sunod, isa naman, magkarugtong na siguro to Construction of Anapanan Flood Control Project. Doon pa rin sa Itiague. 45,077,651 pesos and 65 centavos. Natapos din ng 2022. So, iyan ang lahat na nakuha ng proyekto ng paboritong kontraktor ng mga D. Ang pinakamatindi dito, paano ito naging kontraktor, Loy? Na si Engineer Ernie G. Bagaw, na may-ari ng construction firm, ay kasapi din ng Philippine Contractors Accreditation Board. Hindi ka pwedeng kumuha ng kontrata kung wala kang lisensya galing sa PCAB. Paano ngayon? Ang nagbibigay ng lisensya ay si Engineer Ernie Bagaw, na bata ni Faustino D. The third. At siya rin ang kumukuha ng kontrata. Anong klase? So, kung bakit, diyan naman kita na ngayon, ang relasyon kung bakit si Buji D ang pinili ni BBM na magiging kapalit ni Speaker Martin Romualdez. Kasi, magkapareho lang sila ng naaso ni Martin Romualdez. Tama po si Chubby Chingson. Yan po ang katotohanan. Biro mo nakuha niya ang mga 765 million na flood control, halos 1 billion. Ganon po sa Isabela. Sila rin ang may salarin kung bakit na hugba o nag-collapse ang Kabagan Bridge diyan sa Isabela. Tandaan nyo, yung Isabela, yung Kabagan Bridge, ang haba niyan, 12 span, nagkadugtong-dugtong, 12 tulay, na dugtong-dugtong. Yung unang tulay, ginawain sa panahon ni Noynoy Aquino. Ang pagplano ng paggawa ng tulay sa panahon ni Gloria. Yung unang tulay, kasunod sa gitna, panahon ni Duterte. Ang bago pumunta sa Pampang ng Cagayan River, panahon na ni Bongbong. Ang bumagsak ay yung tulay na sa panahon na ni BBM. Yan po ang katotohanan. Kaya lang style ni BBM, marunong siyang magbato sa iba ng tinatawag na sisi. So, yan na muna. Kasunod po sa topic na ito, ang tatalakay natin ay nagawa ba ang mga proyekto ng paboritong kontraktor ni Faustino D? Yan, sunod natin. So, mangyari na ngayon, galit na galit si Chubby Chingson sa inyo. Ilocos Norte versus Ilocos Sur. Oh. Tapos, ang sa naman, sa La Union, yun mga bata ni Romualdez dyan. Hindi natin alam kung anong pangyari ng dynamics dyan.
So, good morning, Bernard Magtibay. Pastor Rodi Rabi, good morning. Tapos, Agor, nawala ako sa ere, nawala ako sa ere. Anyway, magpapaalam na lang ako. So, Bernard Magtibay, Pastor Rodi Rabi, manalangin tayo sa lahat ng kurap na mamamatay sila. Gusto ko mamamatay ng lahat ng kurap. Ben Reclamador, binula lang nila ang mga makakaliwa sa bugos na impeachment ni Sara para patakpan ang pagnanakaw nila. Iyan ang katotohanan, matakpan ang pagnanakaw nila. Bernard Magtibay, dapat pa rin managot si BBM kasi pinirmahan niya yung GEE. Tama ka. Walang proyekto kung hindi niya pinirma ni BAG, ni BBM. Diony Laguador, magandang tanghali po sa inyo, Attorney Toto. Dan Like Regine Ford, good afternoon. Tapos Louis Venco, kapito ko sa pwesto yan. Kaya siguradong kurap din. Kamutin mo likod ko, kamutin ko ang likod mo. Gano'n naman talaga yan. Ben Reclamador, Tesoro, Constitution. Kaano-ano kaya yan? Ni Bongo. Si Bongo. Mga tesoro nga nanay ni Bongo, no? Anthony Yobiengo. Wala na talagang pagpilian sa mga Congress. Rosa de los Reyes, Ilocano versus Ilocano, maglaglagan na sila. Imor Nival, tanghalian na po, Engineer Toto. Sarap. Kainan na. Anthony Yobienko, keep it up. JD Toto, watching in Cavite City. More power. Salamat po. Rosa de los Reyes, kailangan talaga revolusyon government na para magbago ang Pilipinas. Yan lang po at maraming salamat po sa inyong lahat. Paki-share, paki-like at maging member kayo po sa channel ko. At magkaroon po tayo dyan ng mga special na mga edition na kayo lang nakakapanood bago panoorin ng iba. So anyway, pasalamat pa rin ako at nakaabot na tayo ng 100,000 na subscribers at hiningi ko sa inyo na ipag-invite nyo, kampanyahan nyo na dadami ang sasali sa ating channel para kung aabot tayo ng 10 million, pwede na tayo mananalo pagka-presidente. At kung manalo tayo pagka-presidente, sigurado tanggal yung corruption na yan. At siguruhin ko at matatanggal na yung mga corruption sa pamunuan sa korte. Salamat po. Kasi mga judge natin dyan, madaling bayaran. Kahit mga justice, di ba? So, hindi ko sasabi na kung sino-sino, pero yan ang general impression.